Good morning mga kapatid dyan sa KYMC at sa lahat na nanonood sa atin online. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa aming mga Sunday services. And ngayong araw ay mag-aaral tayo sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 1, verse 1 hanggang 11 kung meron kayong Biblia. Tayo kayong lahat para basahin yung salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Ang mga salita matututunan natin ngayong araw na ito ay patungkol sa testimony natin mga Christian. Testimony or pag-testify or pag-witness natin sa mga ginawa ng Panginoon, lalo na itong mga nagdaang Holy Week na natutunan natin. So kung meron kayong Biblia, basahin natin ng sabay-sabay. Mula sa verse 1, Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuturo ni Jesus buhat pa sa pasimula. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, "Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot si Jesus, "Ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya. At natakpan siya ng ulap. Sila ay nakatitig sa langit habang siya iniakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa araw na ito. Kayo nawa Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang kumilos Panginoon sa aming puso't isipan, sa pagpapahayag Panginoon, at sa pagbukas Panginoon ng aming pandinig Panginoon upang maunawaan namin ng lubos yung mga salita Panginoon na dapat naming matutunan ngayong araw na ito. Magbigay nawa ito ng kalakasan Panginoon, renewal at katatagan sa aming pananampalataya, Panginoon, at kaligtasan na aming tinanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa ilang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian in Jesus' name. Amen. So muli mga kapatid, ay patungkol ito sa ating testimony bilang mga mananampalataya. Natapos na yung Holy Week, natapos na yung mga kaganapan na muling pagkabuhay. Naunawaan na natin yung kaligtasan, nakita natin kung paano naging humble yung ating Panginoong Yesus hanggang sa krus, kung paano niya dinala yung ating mga kasalanan doon sa krus, paano siya namuhay, naintindihan natin kung paano siya namuhay, kung ano yung mga itinuro niya na mga bagay na makapagtutuwid ng buhay ng mga tao, and so on and so forth, hanggang doon sa krus. And after doon sa krus, nagkaroon ng muling pagkabuhay, nabuhay muli yung ating Panginoong Yesus to prove yung kanyang resurrection, no? So, muli basahin ko sa verse 1, ang sabi dito, "Mahal kong Teopilo, sa unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat pa sa simula." So si Teopilo, wala masyadong malinaw na history kung sino siya. Pero itong nagsusulat ng Book of Acts ay si Lucas, at isinusulat niya ito kay Teopilo. So kung mapapansin ninyo dito mga kapatid,
Itong mga mananampalataya natin na to, itong mga naunang mga mananampalataya na ito, pinagbutihan talaga nilang isulat yung mga salita or mga pinili talaga nila yung mga salita na kanilang binabanggit bilang pagpapatunay ng katotohanan patungkol sa Panginoon. So, alam nila na yung tao hindi basta-basta hindi basta-basta tinatanggap yung any writings or any information na papasok sa kanila. 'Di ba? So kagaya nga sa panahon ngayon, yung mga tao dahil sa sobrang talino or even before yung mga tao dahil sa sobrang talino, they will always reject yung kanilang mga naririnig. Kahit pa gaano katotoo yun, kapag mali yung kanilang pangunawa kung paano yung inuunawaan nila, nagiging rejection yung response nila even sa katotohanan. Let's say for example, 'di ba? Maraming naniniwala na si Jesus ay hindi nabuhay muli, 'di ba? And to prove sa mga panahon ngayon, isa sa mga problema ng mga tao na ayaw maniwala sa Panginoon is wala daw evidence. Pag sinabing evidence, naghahanap sila ng physical proof. So ito yung mga points natin ngayong araw na ito, no? Ito yung mga points na kailangan ninyong malaman. Kasi sabi ko nga, we believe in the Lord Jesus Christ and now we are here to testify to that belief. 'Di ba? Kasi alam ng mga tao, noong una pa lang, mga nagsulat nitong mga aklat na ito, na inuunawa natin, na mayroong mga tao na maghahanap ng proof. Kaya naman, napakatalino nitong si Lucas. Sa mga kasulatan niya, evidently, naglilinaw sa tao na ito yung mga proof na hinahanap nila. So sabi niya dito, mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat, ito yung aklat ng Lucas, pangalawa na itong Book of Acts, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang aklat, ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buwat pa sa pasimula. So, ang tinutukoy niya dito, yung Gospel of Luke, kung saan makikita natin kung paano in-establish ng ating Panginoong Jesus yung kanyang mga katuruan. 'Di ba? Yung katuruan na hindi papantay sa kahit na anumang katuruan. Maraming batas na binitawan ng Diyos sa Old Testament, mga law, pero pagdating ni Jesus, nagkaroon ng linaw yung mga batas na yon. Nagkaroon ng mas malalim na kahulugan or ng pagsunod yung mga batas na yon sa pamamagitan ng pag-ibig. So dito makikita natin, mga kapatid, no, bilang mga nagte-testify sa ating Panginoong Jesus, number one na testimony natin, Jesus is the standard or God is the standard of morality and truth. 'Di ba? Gaya nung Sermon on the Mount, sabi niya kapag sinampal ka sa iyong kabilang pisngi, iharap mo din ang kabila. Kapag ninakaw ang iyong balabal, ang iyong damit, ibigay mo pati yung iyong balabal. Huwag mo tanggalin tinitignan mo yung puwing ng iba, pero hindi mo nakikita yung malaking troso sa iyong mata. Mga bagay na mataas na turo ng moralidad. So, isa yan sa mga na-establish natin sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Tinuturo niya sa atin yung tamang pamumuhay. Pamumuhay sa ating sarili, pagkakaroon ng sariling disiplina sa sarili, sariling self-control sa sarili. Pangalawa, pamumuhay kung paano makitungo sa iba. And pinakauna pala, pamumuhay kung paano mahalin yung Diyos. Kaya nga, di ba sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. And love your neighbor as yourself. So dito natin makikita kung gaano ka-genius yung ating Panginoong Hesus pagdating sa standard of morality, pagdating sa standard of righteousness, pagdating sa standard of truth, pagdating sa standard ng pag-ibig, pagpapatawad, pagpapalaya, pagtulong, pagmamahal,
lahat ng klase ng pagtitiis para sa isa't isa. Describing kung paano dapat namumuhay yung mga tao. Di ba? Nako-compare natin ito ngayon sa mga batas na meron tayo dito sa mundo. Di ba? Kahit ano pang mga bansa, yung makapag-establish ng mga batas, hindi nila kayang tumbasan yung mga itinuro ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga maraming government ngayon, yung foundation ng kanilang mga batas ay nagmula sa Biblia. Nagmula sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. This is the foundation. God is the foundation of their government. Diba? And sa tuwing umaalis yung isang bansa sa foundation ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ng chaos, nagkakaroon ng immoralidad. Mamaya, itatakil pa rin natin yan. So, first point, our Lord Jesus Christ established morality and authority over all forms of governance. Si Jesus, yung ating Panginoon, ay nagkaroon ng authority, higit sa kahit anumang authority na kayang gawin ng tao pagdating sa standard, sa absolute truth and morality. Diba? Pwedeng sabihin ng iba, hindi naman masama yung ginagawa ko. Pero sa harapan ng Panginoon, sa mga katuruan ng Panginoon, malalaman natin yung ating ginagawa ay masama. Hindi dahil lang sinabi niyang masama, kundi may epekto ito sa sarili nating buhay. May epekto ito sa pamumuhay natin sa araw-araw. May epekto ito sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Lalo na sa pagmamahal sa ating mga kapatid o mga kapwa. Diba? Meron yung effect. Kaya nga, kapag hindi nila sinusunod yung Panginoong Hesus, di ba, nagkakaroon ng cancel culture, nagkakaroon ng rejection, or nagkakaroon ng tinatawag na racism, ang daming mga bagay and so on and so forth kapag sinusunod lang ng tao yung kanyang opinion. That's the standard. Kumbaga, si Lord, yung ating Panginoong Hesus, ay nag-set ng standard, which is sinasabi nga ni Lucas dito, sa aking mga unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinunuro ni Hesus buhat sa pasimula. So, dito sa part na to mga kapatid, maintindihan natin sa ating testimony na yung Christianity, hindi lang yan lifestyle. Yung Christianity, hindi lang yan palamuti. Parang pag tinanong ka ng classmate mo, tinanong ka ng katrabaho mo, parang nagiging background mo lang yung Christianity. Actually, Christianity is the foundation of yourself, yung pagkatao mo. No? It is the foundation of who you are and what you will do every day. Kung anong gagawin mo sa araw-araw, anong magiging response mo. Paano yan? Isa itong paninindigan na merong higher authority. Pangalawang point, merong authority na na-establish sa'yo yung Diyos. God is the much more superior in anything na ma-encounter mo dito sa mundo. Diba? So let's say for example, sa panahon ngayon, meron tinatawag na compromise. Diba? Nako-compromise ka, ibig sabihin na i-influensyahan ka ng masama ng iba. Bakit ba, sa tuwing paano bang paraan nagkakaroon ng compromise? So mabigay tayo ng example. Halimbawa ngayon sa politika at sa tinatawag nating edukasyon, diba? Marami nagsasabi, huwag mong ihahalo yung iyong religion sa politika. Huwag mong ihahalo yung iyong religion sa education. Minsan parang pag-iisipin mo, ayaw lang nilang makaramdam ng condemnation kasi yun yung ano ng religion effect. Ayaw nilang mag-isip na parang walang kinalaman yung religion dun sa politics. Pero kung tutusin mga kapatid, kapag tinanggal mo yung religion or pag tinanggal mo yung religion mo or yung paniniwala mo, yung authority na kinikilala mo sa Diyos, para mo na rin sinabing tinanggal mo yung morality, yung truth, yung righteousness na pinaninindigan mo na natutunan mo sa Diyos. And then magpa-compromise ka sa kanila. Naintindihan nyo? Bawat tao, kahit pa sabihin nilang hindi sila naniniwalang may Diyos, kahit pa sabihin nilang hindi ko sinasama yung religion ko dyan, meron silang ideology. Yung ideology na yun yung Diyos nila, yun yung sinasamba nila. And kapag tinanggal mo yung sayo, mako-compromise ka dun sa kanilang ideology.
lahat ng sasabihin nila nagiging tama. And sa tuwing magsasalita ka, dahil nagsasalita ka in the name of your religion, parang sila yung tama, ikaw lagi yung mali. Pag tinanggal mo yung religion mo, mas madali ka nilang mako-compromise. Nakikita ninyo. Ibig sabihin mga kapatid, to believe in Jesus is not some kind of palamuti or decoration lang sa buhay natin. Hindi siya some kind of lifestyle lang sa buhay natin, kundi paninindigan siya na yung Diyos mayroong authority sa atin. And kapag sinabi ng kaibigan mo, di ba, or ng kakilala mo, or ng classmate mo, wag mong i-involve yung religion sa pakikipag-usap mo sa ibang tao, naka-offend mo sila. Teka, parang na-offend ka rin nila kung magpapa-compromise ka. Di ba? Ibig sabihin, pag iniwan mo yon, wala nang tama. Ang tama na lang yung point ng kausap mo and then i-apply mo na lang yun sa sarili mo, which is magpo-prove na madali ka nilang ma-influensyan. Kumbaga, nag-agree ka doon sa tama. Kung nako-condemn sila, actually, nagkakaroon din ng condemnation sa'yo yun. Kung na-offend sila, actually, nagkakaroon din sila ng offense sa'yo. Without them knowing it. Diba? Para na lang sinabing, iwanan mo yung katwiran or yung standard of morality na naka-foundation sa atin dahil naniwala tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, the beginning, yung pisa nitong topic na to is about testimony. Nangyari na ngayon yung Holy Week or nangyari na yung pagkapako ng ating Panginoong Hesus. What about the testimony? Kaya nga ito yung pinaka-himay-himay isulat ni Teofilo. Sabi sa verse 2, hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So sabi niya, bago daw siya umakyat sa langit, ibig sabihin, this is also Luke. Si Lucas dito ay pinuprove niya na si Jesus Christ ay buhay. Diba? Sabi ng iba, patunayan ni Jesus na siya'y buhay. Kailangan niya magpakita physically sa kanila. Hindi pwedeng 2,000 years ago, yun palang, dun na lang siya nagpakita, and ngayon hindi na siya nagpakita. Paano kami maniniwala? Diba? So naghahanap yung iba ng proof of evidence. So si Lucas ay nagsulat ng tinatawag na historical evidence. Kaya nga itong Bible, hindi ito fairy tale diba? Yung pagkakasulat ni Luke, sabi nga nung ibang mga preacher, hindi ito yung once upon a time in the blah blah blah, diba? Hindi siya nag-umpisa sa ganung pagkakasulat. Nag-umpisa siya historically. Sumusulat siya sa isang tao, inilalathala niya kung paano niya sinulat, sino yung mga nakakita, sino yung mga nag-testify. And at that time na nag-resurrect yung ating Panginoong Yesus, nagpakita siya even sa 500 na katao to testify that He is alive. Siya'y muling nabuhay. And that testimony is historical evidence. And hindi lang yun basta-basta parang kwento na kasinungalingan. Yung mga naglathala, yung mga disciples, yung mga apostles na namuhay, yung mga Kristiyano na namuhay at naniwala sa Panginoon, ay willing hanggang kamatayan na dalhin yung paniniwala na yun. They died for it. Ibig sabihin, walang taong, sabi nga ng ibang preacher, walang taong mamamatay or handang mamatay para sa kasinungalingan. Kaya nga yung mga tao kapag tinotorture, di ba? Nagsisinungaling sila, pero pag sobrang tindi na ng pain, umaamin sila na nagsisinungaling lang sila, sinasabi na nila yung totoo. Pero yung mga apostle, they never denied the faith. Diba? Marami yung nagtangkang gawing pagkasinungalingan itong mga ito, pero hindi sila nagtagumpay. So this is the proof that Jesus is alive. It is an historical evidence na nakita, na witness ng mga apostles, ng mga disciples, at ng mahigit 500 pang katao na nakakita ng resurrection ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito physical proof. Hindi pwedeng basta-basta nila patunayan na magpakita na lang si Jesus Christ para maniwala kami. Kapatid, alam naman natin na kapag nagpakita ulit yung ating Panginoong Hesus sa panahon ngayon, second coming na yun. And second coming is the judgment day. And sino namang haharap sa ating Panginoong Hesus na worthy? Diba? Just to prove himself to a person, magpapakita siya. This will question the worthiness of the person.
Di ba? Parang gano'n ka-worthy humarap sa hari ng mga hari. Gano'n ka-worthy humarap sa hatol ng mga hatol. Di ba? You will face your own judgment and death. That's how it is. Kailangan magkaroon ka ng perfect ka. Kailangan wala kang bahid ng pagkakamali. Zero sin. Walang kahit isang kasalanan. But that will not make you worthy to see. To face God just to believe in Him. Diba? So that proves that Jesus is alive. Jesus is the standard of morality. Jesus has the authority. Jesus is alive. Sa verse 3 sabi dito, sa loob ng 40 araw, 40 days, na pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Yun nga yung banal na Espiritu. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. So maybe in the next Sundays or after 50 days Pentecost day, we will talk about the Holy Spirit. But the Holy Spirit is another evidence sa ating buhay bilang mga mananampalataya. The Holy Spirit that's dwelling in us is another evidence that Jesus Christ is alive. Yan yung nagpapatunay sa atin ng ating Panginoon ay buhay dahil pinangako niya ito sa atin at dumating ito sa atin. Verse 6, nang muling pagkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus. Sabi ng mga alagad, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? So dito sa time na to, meron pang wrong mindset o wrong anticipation yung mga apostol. Sabi nila, itatatag na ba niya yung bayan ng Israel? Maybe, naisip pa rin nila na yung Israel, sasakupin yung Rome or matatalo yung Rome at that time. No. Sabi ni Jesus sa kanila, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. So, pagpapatunay yun na, tama, itatatag ng ating Panginoong Jesus yung Israel, pero hindi na nila kailangan malaman pa kung ano yung panahong yun. Pero ano yung kailangan nilang maintindihan? That, pang-apat, Christ established not a kingdom of Israel, but the salvation ng sangkatauhan. Yun yung isa pa nilang kailangang i-testify, na yung ating Panginoong Jesus, hindi siya pumarito para talunin yung Roman Empire, i-establish yung Israel and talunin yung masakin yung Roman Empire, kundi yung kasalanan. Iligtas hindi yung Israelites, kundi yung tao sa kasalanan. So alam naman natin, napako siya sa krus, biner niya yung kasalanan, namatay, and then muling nabuhay. Dahil doon nagkaroon ng forgiveness of sin sa atin at muling pagkabuhay, kagaya nga ng muling pagkabuhay niya. Pang-5, in-establish din ng ating Panginoon Jesus dito na siya nga yung hari ng mga hari. Diba? So, dun sa topic natin, they ask for a king. Dito natin ma-recognize that Jesus Christ is king. Jesus Christ is the only king of kings. Siya yung hari ng mga hari. Ano ibig sabihin dito, no? Siya yung image na gusto nating palagi kapag mayroong tinatawag na leader. May botohan ng presidency, o may leader sa loob ng eskwelahan or sa trabaho, di ba? Whenever nag-iisip tayo ng leadership, naghahanap tayo ng humility, naghahanap tayo ng humbleness, naghahanap tayo ng mga ganong character, lalo na sa government, di ba? Lalo na sa mga presidency, sa mga posisyon na matataas sa pamahalaan. Kahit anong bansa, naghahanap tayo ng ganyan, ng humility. Sino yung may totoong compassion? Sino yung may totoong pagmamahal sa bansa? And sino yung gagamit ng authority ng bansa na talagang may e-execute yung katotohanan at katuwiran, yung righteousness? So yun mga qualification na hanap natin. And Jesus Christ established Himself as King. Not in a way na
na dumating siya dito and then nagpaulan ng mga nag-aalab na apoy or mga batong umaapoy, kundi in humility, in-establish niya yung sarili niya as king. Sa harapan ng mga tao, nakapako siya sa krus, and then sinabi niya sa harap nila, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Sa harap ng mga taong nagkukutya sa kanya, he still show love towards his enemy. A sign of humility. For their sake, for their salvation. Diba? Although iba yung mission niya, doon time na yun although yung mission niya is general diba? Pangkalahatan. Pero sa ating mga bansa ngayon, sa mga namumuno ng ating bansa, this is a basic or number one requirement sa mga leadership. Regardless kahit pa gaano katalino or kadaming background yung isang tao, his humility, his humbleness, his compassion will define who or how gaano siya magiging leader. Paano siya magiging tamang leader sa isang bansa. Jesus is king. Jesus is reigning. He is the image of leadership. And whenever nire-reject ng isang bansa, di ba, sabi ko nga kanina, when we talk about religion and politics, some people believe na hindi kailangan ipasok yung religion sa loob ng politics. That's one wrong, maling yun, kaisipan. Isa yun sa mga number one na maling kaisipan. Actually, walang justifiable thought or idea. Bakit hindi pwedeng ipasok yung religion sa pamahalaan? O kaya, number one, iniisip kasi nila, religion should not govern a country. It should be the country government that will rule the country. Tama naman, may point. But religion is also an ideology. Religion is also a standard, an authority of truth and morality. So kung meron namang iisipin yung mga tao, anong magiging basis natin sa morality sa isang bansa? Hahayaan na lang ba natin sila sa mga gusto nilang mangyari? Halimbawa, kahit sobrang dami yung asawa, papalit-palit ng asawa, or ano pa mga gustong gawin ng tao, illegalize na lang natin lahat. So, hindi yun magiging standard of morality. Actually, magiging standard yun ng immorality, or yung tinatawag nilang relativism, parang lahat na lang pwede. Lahat na lang okay lang. Yung truth parang depende kung paano natin yung pag-uusapan. Diba? Parang nakadepende yung truth kung a-agree yung marami or hindi. Pero sa ating Panginoong Hesus, truth is truth Even though maraming religion, yung pwedeng pumasok sa loob ng politika, religion itself will help to establish morality, to establish truth, to establish compassion, to establish humility. And Christianity is always have the greatest inspiration, which is yung ating Panginoong Hesus. Diba? When a Christian enters politics, dala-dala niya yung pagkilala niya sa humility or sa ginawa ng ating Panginoon. And in the same way, ito yung dapat niyang dalhin at panindigan sa loob ng pamahalaan, sa loob ng isang government. Diba? Hindi pwedeng sabihin ng tao na, tanggalin mo yung religion mo. Pag-usapan natin ito yung politics. Pag-usapan natin ito yung mga issue. No. Kapag tinanggal niya yung paniniwala niya sa truth, morality, authority ng Diyos, mga katotohanan, mga katuwiran, papasok ng madali yung idea ni Satan patungkol sa mga kasamaan. And madaling makokorrupt yung government. And nagkaroon ng corruption sa government, minsan hindi nga Diyos yung namumuno, tao naman. Nagkakaroon ng isang tao na parang siya na yung nagiging mastermind ng lahat ng kasamaan sa isang bansa. Lalo na kapag greedy or selfish yung isang tao. Nagkakaroon sa mga history, di ba, sila Stalin, di ba, sila Mao Zedong, di ba, sila Adolf Hitler. Ito yung mga example ng mga taong tinalikuran yung Diyos and namuno sila base sa sarili nilang pananaw, sa sarili nilang moralidad. And it results how much? 60 million, 100 million people
were slaughtered, di ba? Mga pinatay for the sake of their leadership, sa pangalan ng kanilang leadership. So, ganun din yung isang bansa. Whenever we reject God, we are submitting to another. Kaya sabi ko nga sa inyo, ganun din sa ating mga pakikitungo sa ibang tao. Whenever we compromise ourselves dun sa ideology ng iba, and nire-reject natin yung sa atin porket sabihin nila na nagko-condemn ka kasi ganyan yung paniniwala. Why not? Separate from them, di ba? People are always have their own ideology that will offend you or will offend them. Ang totoo niyan, dapat magkakaroon tayo ng exchange of ideas. Yan ang buhay. Yan ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng palitan ng idea, ng truth versus truth na meron ka, truth na meron yung isa, and then we challenge our idea kung tama ba yon o hindi. China-challenge natin yung idea natin kung mas matuwid ba ang salita ng Panginoon or yung salita natin or yung idea natin ng buhay. And then we will submit to what is true, what is more righteous, what is more, diba, para sa katotohanan. Diba? Pero sa panahon ngayon, people will always get offended, diba? Minsan yung pagkaka-offend nila one-sided. Ikaw lang yung victim, pero pareho kayong nagiging victim. Wala nang gustong ma-challenge yung katotohanan. Gusto ng isang tao, tanggapin na lang kung ano yung idea niya, kahit pa masama yun. So, do not compromise, and that is part of our testimony. Jesus is our King. Jesus is having authority over us. Jesus is alive. Jesus establishes salvation and forgiveness and eternal life sa buhay natin. And we are His witnesses sa lahat ng bagay na yon. Sabi niya, subalit tatanggap kayo, sa verse 8, ng kapangyarihang pababa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi, witnesses, or nagtetestify ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So we will become witnesses. Sa verse 9, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat na sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa Kanya. At natakpan siya ng ulap, sila'y nakatitig sa langit habang siya'y inaakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So finally, Jesus Christ is sa mga testimony natin, Jesus Christ is coming back. Babalik yung ating Panginoong Jesus. That's one part of our testimony. And binigyan tayo ng Panginoon ng mga katuruan, mga signs, gaya ng anong tinuturo ko doon sa bago kong page, no? Na siya'y muling magbabalik. So these are the things na itinetestify natin. Kaya itong si Lucas, di ba? Nagsusulat talaga si mga apostles, nagsulat talaga sila ng maayos para maunawaan ng tao at ipang laban sa maraming pwedeng isipin ng tao para hindi patotohanan yung mga ginawa ng ating Panginoon Jesus. So now we as Christians, we need to live doon sa mga bagay nito. Kailangan natin itong ipamuhay. Kailangan natin itong panindigan. No matter the cost or no matter who he is, di ba? Kailangan lagi natin itong isipin. Sa eskwelahan, sa trabaho, di ba sa mga trabaho ngayon, lalo na, I think, sa mga call center, they don't let religion affect yung kanilang but they will let ideology. And that's another God, di ba? Kapag tinanggal mo yung authority ng katotohanan, yung morality na katotohanan, kahit, ibig sabihin, pinapasok mo yung isa pang, di ba? Isa pang ideology, yung immorality. Di ba? We do not let people reject what we believe. We will just show them what we believe. It's up to them paano sila magre-react doon. Pwede mo sabihin sa kanila, no, I cannot reject what I follow. It's not about religion. It's about truth. It's about the standard of righteousness, di ba?
Ito yung sinusunod ko eh. Ito yung alam kong tama. Hindi to about religion. Hindi to about dahil ba nagbubukas ako ng Bible. Hindi to about sa pagkukondem. Buhay ko to. Ganun siya eh, di ba? This is my life. This is what I follow. And I will not compromise to what you will say na gagawin ko or susundin ko. Di ba? You have your own standard. I have my own standard. Not unless there's only one standard in a company or in the school. There's only one acceptable standard, and that is against the moral standard. And pag sasaliksikin mo yung batas, wala kang makikita na nag-a-agree madalas sa mga bagay na masama. And yun yung mga bagay na need nating panindigan bilang mga nananampalataya and i-testify, parte ng ating testimony. The testimony, our testimony sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Kita-kita tayong muli sa next Sunday and yun nga, salamat sa panonood ng video natin na ito. God bless sa inyong lahat.